Live mula sa GMA Network Center, 20 taon nang nakatutok. 24 oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Iniimbestigahan sa Senado kung kaso ng stolen identity ang nadiskubre nitong 2 Alice Lialgo na pareho din ang kaarawan at lugar ng kapanganakan. Ang ikalawang go ay kumuha ng NBI clearance bago ang delayed registration of birth ng suspendidong mayor ng Bamban, Tarlac. Pinapakansela na ng PSA ang Certificate of Live Birth ni Mayor habang ikinukumpara na ang fingerprint niya at ni Go Huaping. Nakatutok si Mav Gonzalez. Pareho ng pangalan, pareho ng kaarawan, pero ibang-iba ang muka. Iprinisenta ni Senador Risa Hontiveros sa pagdinig ng Senate Committee on Women and Children kanina ang larawan ng isang Alice Lialgo, kapangalan at kababayan pa ni suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Go. Inapply raw ang NBI clearance na ito ilang araw lang bago final ang delayed registration of birth ni Mayor Go sa Tarlac City noong 2005. Is it a coincidence na may 2 Alice Lialgo na pinanganak on July 12, 1986 sa Tarlac? Or is this a case of stolen identity? Has Guo Haping assumed the identity of a Filipino woman and then nearly a decade later run for public office? Sino po ang babaeng ito na may pangalang Alice Lialgo pero hindi kamukha ni Mayor? Nasaan na po siya ngayon? Si Go nakakuha rin ng NBI clearance. Baka ibang tao talaga yan, ma'am. Hindi sa sistema ang may problema. Pwedeng nangyari dahil sa isang switch. Pwede, ma'am. Pero hindi ko masabi kung ano ba talaga ang nangyari dyan. Aalamin daw ng NBI kung nasaan na ang isa pang Alice Lialgo. Hindi dumalusigo sa pagdinig dahil masama raw ang pakiramdam, bagay na ikinadismaya ng mga senador. Sa liham na pinadala niya sa komite, sabi ni Go na matindi na ang epekto sa physical at mental health niya ng mga pagdinig at ng mga aniyay malisyosong alegasyon. Pero nanindigan ng komite na kailangan niyang humarap kaya sinabpina na siya, pati ang kanyang tatay, 3 kapatid at partner ng kanyang ama na si Lin Wenyi. Mayor Alice, or should I say, Guo Huaping, if you do not honor the subpoena, I will cite you in contempt. Tinanong din muli ng mga senador kung si Go nga ba ang Chinese national na si Go Huaping. Nakuha na raw ng NBI ang fingerprint records ng dalawa at chinicheck kung pareho. Ayon sa Anti-Money Laundering Council, iba-iba ang idineklara ni Go na pangalan ng nanay niya sa mga binuksan niyang bank account. Nakalagay po Wenlin Lial po. Nung binuksan niya yung account niya, voluntarily, sinulat niya na ang kanyang mother's maiden name is Wen Yilin. May Opo. Lial lang. No? Opo. Dahil sa mga issue sa pagkatao ni Go, pinapakansela na ng Philippine Statistics Authority ang Certificate of Live Birth nito. We already endorse to the Office of the Solicitor General for the cancellation of the Colby. Yeah, because ang PSA naman has no power to automatically cancel pag nakita natin na may irregular process doon sa registration. Humarap naman sa komite ang isang incorporator umano ng Hongsheng Gaming Corporation na nag-operate noon sa Bamban Pogo Hub. Sabi ni Merly Joy Castro, nagulat na lang daw siya nang may matanggap na imbitasyon mula sa Senado at sulat mula sa BIR tungkol sa pagsasara ng Hongsheng. Wala po kasi akong pinipirmahan na kahit anong papel po. Actually, wala akong alam kung paano mag-ano ng corporation. Kasi wala naman po akong kakayahan para magtayo ng corporation. Yung signature nyo daw, di umano, dun sa Articles of Incorporation, ay fake. Opo. Kaya nasita ang PAGCOR. Paano nakalusot ito sa kanila? Isa po ito sa mga ina-address natin, yung mga addresses po ng mga incorporators are being checked one by one. Because in the previous probity check po na ginagawa, it only includes the documentations, the documents of the corporation as well as the cases.
Ayon naman kay Hontiveros, may ebidensya na ng koneksyon ng iba't ibang ni-raid na Pogo Hub sa bansa. Si Wang Ziyang, ang Chinese fugitive na kasosyo ni Go sa Bamban Pogo, incorporator din ng Pogo sa Sun Valley Clark. Ang Hongsheng Gaming Corporation naman na nasa Bamban Pogo Hub, konektado rin daw sa Lucky South 99 na nasa Porac Pogo Hub. Humarap din sa pagdinig si Porac Mayor Jaime Capil na ginisa kung bakit hindi gumawa ng paraan na makapasok sa Pogo Hub nang inspeksyonin nila ito noon. Pinapasok po kami hanggang doon lang sa guardhouse. Pero doon hanggang sa security office lang. Kaya hindi po sa buong area po. Okay. So Mr. walang Chair. checking na nangyari? Kung nasa labas lang kayo, tinignan lang natin yung facade, in reality, walang checking na nangyari. Ganun po yung nangyari dahil hindi po tayo pinapasok talaga sa buong area. Hindi ba kayo nagkaroon ng duda bakit hindi kayo pinapapasok? Akala po namin nangyayari talaga na that's a private property. Sa ngayon, naghahanda na ang Presidential Anti-Organized Crime Commission na sampahan ng kaso ang mga sangkot sa Lucky South 99 Pogo. May 14 na persons of interest daw sila at 3 rito ang tinutugis pa. We have not found the big boss, but we know where he is, we know his movement, and we're trying to conduct a major operation soon to be able to get him. But how confident are we? We are not 100% confident because, sir, ang dami nilang alam eh. They know our movements. They know so many things about us. So, how? We don't know. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, Nakatutok, 24 Oras. Walang alis Leal Guo sa address sa pinuntahan ng NBI agent na ipinagpalagay nitong ang tinutukoy sa ipinresintang NBI clearance sa Senado. Natsyempohan ng GMA Integrated News ang pagpunta roon ng agent na layon ding alamin kung doon nga nakatira ang isang Alice Leal Guo. Sa aming panayam sa mag-asawang nakatira doon, sinabi nilang walang Alice Leal Guo at di rin umano nila ito kilala. Kwento nila, pinaupahan nila ang bahay na ginawang parlor na may 4 na tauhan sa loob ng 2 dekada. Ang pinuntahan ng NBI agent ay sakaling nakalagay sa clearance pero iba ang mismong lugar bagamat katunog. Pinuntahan din namin ang lugar na nasa clearance pero walang kalye roon, nakapangalan ng kalye na nasa dokumento. Mahigit 1,000 pisong rebate ang ibabawas sa bill sa tubig ng ilang customer ng Maynilad sa Imus, Cavite. Dahil pa rin yan sa mababang kalidad ng tubig gripo na ipinangako ng kumpanya na hindi na mauulit. Nakatutok si Maki Pulido. Disyembre noong nakaraang taon nang makaranas ng kakaibang amoy at may kulay na tubig gripo ang ilang residente ng Imus, Cavite. Sa investigasyon ng MWSS Regulatory Office, nakitang bumagsak ang kalidad ng water sample sa Philippine National Standard for Drinking Water. Lumabas rin na mas mababa sa standard ang residual chlorine na pumapatay sa bakterya sa tubig. Kaya pinagmulta ng MWSS Regulatory Office ang Maynilad ng mahigit 3.9 million pesos. Paghahatian niya ng mahigit 3,000 residente sa 9 na barangay ng Imus, Cavite. Sa susunod na buwan, makakatanggap ang ilang residente ng 1,122 pesos and 37 centavos na rebate o balikbayad. It's an incentive for them to be more proactive and to invest in the pipe replacements. Pero hanggang ngayon, problema pa rin daw ang maduming tubig sa bahay ni Aling Zenaida Sasis, pati na rin ang mataas na water bill. Ba't ganyan kulay ng tubig? Parang ang dumi. Talaga pong nangati ako, nagpagamot pa po ako sa derma. Ayan po ang ano. Ha? May amoy ang tubig? May amoy po. May amoy talaga. Ayon sa Maynilad, ginagalang nila ang desisyon ng MWSS Regulatory Office. Tinitiyak daw nilang tinugunan agad ang problema at may mga isinagawa ng mga hakbang para hindi ito maulit. Sa ilalim ng Revised Concession Agreement, malinaw ang obligasyon ng mga water concessionaire tulad ng Maynilad at Manila Water. Ilan lang dito ang 24 oras na supply ng tubig, mag-abiso 2 araw bago mag-water service interruption at dapat pasado ang tubig sa Philippine National Standard for Drinking Water. Pagmumultahin ang water concessionaire kung sa loob ng 15 araw hindi ito nakatupad sa kanyang service obligation. 3 araw lang ang palugit kung may banta sa kalusugan ng publiko, halimbawa kung bagsak ang kalidad nito. Hinihikayat ng MWSS Regulatory Office ang publiko na mag-email sa kanila kung may problema ang supply at kalidad ng kanilang tubig para raw ito'y maimbestigahan.
Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Inalis na ng bansang Kuwait ang visa ban sa mga manggagawang Pinoy ayon sa Department of Migrant Workers. Sa kabila niyan, tanging domestic workers na meron ng experience at first-time skilled workers lang ang papayagan sa Kuwait, batay sa panayam kay Secretary Hans Kakdak ng Super Radyo DZBB. Hindi pa rin papayagan ng mga first-time domestic helpers. Sa kalagitnaan ng Hulyo, ipatutupad ang pagbabago sa polisiya. Sa ngayon, may mga nakalatag na raw na sistema ang gobyerno para protektahan ng mga OFW. Kabilang dyan ang pagkakaroon ng whitelist at blacklist ng mga recruitment agency at pagkakaroon ng welfare officers. Hiniling din daw ng Pilipinas sa Kuwait na payagan ng mga domestic helper na makalipat ng ligtas sa ibang employer kung kinakailangan. May 2023 nang ipatupad ng Kuwait ang visa ban kasunod ng pagpatay noon sa domestic worker na si Julie B. Ranara. Pinadalhan na ng note verbal ng Foreign Affairs Department ang Chinese Ambassador kaugnay ng pangakaras ng China Coast Guard sa Yungin. Ayon naman sa National Security Council, posibleng gusto na ng China ng de-escalation o pagpapahupa ng tensyon. Nakatutok si JP Soriano. Kasunod ng pangaharas ng China Coast Guard sa mga sundalong Pinoy nitong June 17, ang panawagan ng ilang mambabatas na pagpaliwanagin ang Chinese ambassador. May hakbang na raw ang Foreign Affairs Department. Well, we have already sent a note verbal to them. Ang ibang detalye naman ng mga ipinoprotesta ng Pilipinas laban sa China ay pag-uusapan sa susunod na Bilateral Consultation Mechanism o BCM ng dalawang bansa. Sabi pa ng Foreign Affairs Secretary sa East-West Center International Media Conference, may sumusobra na sa pagpapakalat ng fake news at iniiba ang kwento. Genuine photos and videos, or those that are not AI generated or digitally manipulated, speak louder and more powerfully than the myriad attempts at misinformation and the peddling of false narratives. Ayon sa Foreign Affairs Secretary, panggugulo ang mga kasinungalingan dahil ang totoong issue. The country is choosing to ignore or is reinterpreting international law, in particularly the UN Convention on the Law of the Sea, and as affirmed by the 2016 Arbitral Award. Dahil may giyera na rin ng fake news online, pag-uusapan ng Pilipinas at Amerika ang mga cyber digital policies ng dalawang bansa. The chorus against threats to peace and stability in the South China Sea and the West Philippine Sea is growing louder. We are urging the PRC to cease harassment of Philippine vessels. Ayon naman sa National Security Council, bukas pa rin naman ang Pilipinas sa pakikipag-usap sa China. Because ang feeling namin sa NSC, gusto na rin ng China ma-de-escalate ang sitwasyon. Sinusubukan pa naming kunan ng pahayag ang Chinese Embassy. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Walang planong makipag-alyansa ang major opposition party sa Administrasyong Marcos ayon kay dating Senador Laila de Lima. Yan ay kahit pareho ang posisyon nito at ng palasyo sa ilang issues sa bansa. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Naibasura man ang kanyang mga kasong kriminal sa ilalim ng Administrasyong Marcos, isa pa rin si dating Senadora Laila de Lima sa mukha ng oposisyon bilang tagapagsalita ng Liberal Party. Sabi niya, walang balak ang partido na makipag-alyansa sa kasalukuyang administrasyon. Dahil nakalaya kayo sa panahon na ang Pangulo ay si President Marcos, willing ba kayong makipag-alyansa sa administrasyon? Sa panig ng Liberal Party, wala kaming ganong plano. Hindi namin pinag-uusapan yan. Well, kung pinag-usapan man, ay ang posisyon namin dyan is that no. Hindi kami makikialyado kasi paano kami magiging, kasi opposition nga kami. So wala pong plano ang Liberal Party as a party to coalesce with the BBM administration for purposes of the 2025 elections. Mm-hmm. That is the position of the Liberal Party at the moment. I cannot say whether that position can change.
Ayon kay Dilima, may mga posisyon sila na tugma sa posisyon ng Administrasyong Marcos, gaya ng pagpupursiging protektahan ang teritoryo ng Pilipinas. Pero patuloy daw silang sasalungat kung kinakailangan. Sa China WPS, suportado namin ang posisyon ng BBM administration, asserting all the way our sovereign rights. Maganda yung kanilang transparency strategy. Kung ano yung mga issues na nagkakatugma ang pananaw, why not? I mean, kaya hindi kami gano'n na banat lang ng banat. Ayaw namin actually pumili between the Marcos bloc or the Duterte's bloc. Again, it's all gusto namin sa issues kami, sa issues kami mag-engage. Sa ilalim ng Administrasyong Marcos, umaasa si Dilima na patuloy na uusad ang kaso ni Duterte sa International Criminal Court na aniya ay pwedeng mauwi sa pagkakakulong nito. Umaasa po tayo na yung proseso ngayon sa ICC would result in the correct outcome. And the correct outcome, of course, would be the issuance of the warrant of arrest, eventual prosecution, and ultimately imprisonment. Palaban pa rin si Dilima, pero aminado siyang sa 7 taon niya sa kulungan, minsan na rin siyang pinanghinaan ng loob. Naikwento niya nang ma-hostage siya ng miyembro ng teroristang grupo noong 2022. Sa ulat ng PNP, nagtangkang tumakas ang 3 kalalakihan mula sa custodial center. Nang matunugan ito ng mga otoridad, tumakbo raw ang isa sa mga ito sa kinaroroonan ni Dilima. I stood my ground na hindi ko pinahalata na natatakot ako. Because I had to be mentally alert. Kasi kung maunahan ka ng takot, ay hindi ka na makakapag-isip ng maayos. I was trying to appease him. Pero ano siya yung parang suicidal na rin eh. Sabi ko, Lord, kayo na po ang bahala. Bahala na po kayo sa akin, bahala na po kayo sa pamilya ko kung may mangyari. Pero may punto doon na sabi ko, Lord, bakit naman ganito? Na nagdusa ako, nag-sacrifice ako ng ganito katagal. That was already more than 6 years. And then, ganito lang pala mangyayari sa akin. Mamamatay lang pala ako dito from a hostage-taking incident. Sa kanyang pagkakapiit, ikinalungkot daw niyang may mga kaibigang tila lumayo sa kanya. Ipinagdalamhati rin daw niya sa piitan ang ilang masamang balita, pati na ang panahong nawalay siya sa pamilya. Kapag may mga nababalitaan ako noon na mga namamatay na mga kamag-anak, kaibigan, and then yung pagkamatay nila Pinoy, and then ni Sek Dinky, Soliman, ay talaga namang nalungkot ako doon. Nung nag-graduate yung anak ko from law, nung nakapasa na siya, hindi rin ako doon sa off-taking niya, hindi naman ako pinagbigyan. Ibinuhos daw niya ang mga saloobin sa pagsusulat at nakapag-publish ng ilang libro mula sa kulungan. May oras din sa pagdarasal at meditation. Pinupuno rin daw niya ang kanyang schedule at sinusunod ito para walang puwang sa pag-iisip ng negatibo. At isa raw sa nakatulong sa kanya ang pagkalinga sa mga pusang gala na umabot daw sa 20. 2 o 3 sa kanila nga is tumatabi sa akin dun sa napakaliit kong bed, a single bed. So, yung pinaka-favorite ko, yung 5, inuwi ko. Buti na lang, may mga pusa. Kasi malaking bagay na tulong nila na maibsam ko yung kalungkutan. Dumating na ang araw na masasabi niyang tunay na siyang malaya. Pero handa na kayang magpatawad si Atty. Dilima? Napatawad ko na actually yung mga witnesses na yan, yung mga trumabaho sa mga witnesses na yan. But pagdating kay Pangulong Duterte, hindi pa po ako ready. Sa kaunang-una, humingi na ba siya ng tawad? Wala naman siyang ganun. So hindi ko alam. So I've been praying for the grace na kaya ko nang patawarin siya. Pero sa ngayon, hindi pa. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok, 24 oras.
Mga kapuso, sa gitna ng monsoon break, isang low-pressure area ang nabuo sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Huling namataan ng nasabing LPA sa layong 235 kilometers, silangan ng General Santos City. Nakapaloob ito sa Intertropical Convergence Zone o ITCZ na nakakaapekto rin sa buong Mindanao. Ang ITCZ ay binubuo ng kumpol na makakapal na ulap dahil sa pagsasalubong ng hangin mula sa Northern at Southern Hemisphere. Ayon sa Pag-asa, mababa ang tsansa maging bagyo ang LPA pero may dalawang senaryong nakikita. Una, posibleng mag-dissipate o mawala rin ito sa mga susunod na oras. At yung ikalawa, pwedeng lumapit muna yan sa Caraga Region at sa kadaraan sa may Eastern Visayas. Alinman sa mga ito ang matuloy, nananatiling balit ang posibilidad nitong maging bagyo. Bukod sa LPA at ITCZ, patuloy rin ang pag-iral ng easterly sa natitirang bahagi ng bansa. Base sa datos ng Metro Weather, posibleng maagang ulanin ang Mimaropa, Calabarzon, Aurora, Bicol Region, Sulu Archipelago at Zamboanga Peninsula. Sa hapon at gabi, may mga pag-ulan na rin sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao, iba pang lugar sa Central Luzon, pati sa ilang bahagi ng Ilocos Region at Cagayan Valley. Doble ingat dahil may matitinding ulan na posibleng magpabaha o magdulot ng landslide. Posible rin ang mga pag-ulan sa Metro Manila gaya ng naranasan kaninang hapon sa ilang lungsod. Ngayong dumarami ang kailangang magpa-dialysis, malaking tulong ang itinatayong Mega Hemodialysis Building ng National Kidney Transplant Institute o NKTI. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. 6 na taon ang nagdadialysis si Adelina Bagayan, 66 years old. My own kidneys are not functioning properly. Paano po kahirap? Very, very difficult. At first, I was like depressed. Lahat ng kinita ko ng 40 years was gone. 3 beses kada linggo ang kanyang dialysis. Physically masakit, at the same time, masakit din sa bulsa. Through the guarantee letter, I was able to finance all my medicines and my laboratories. Dagdag problema rin ang dumaraming bilang ng kailangang magpa-dialysis. Sa National Kidney and Transplant Institute pa lang o NKTI sa Quezon City, mahigit 100,000 na ang nagpapadialysis. 98% sa kanila ay naghihemodialysis. There is an increasing number of end-stage renal disease patients. Almost 42% increase now annually of patient on dialysis. Kidney disease ang ikapitong pangunahing sanhi ng pagkamatay ng Pinoy. Batay sa datos ng National Kidney and Transplant Institute, isang Pilipino ang dumaranas ng renal failure kada oras. 65% sa mga humihingi ng medical assistance ang may sakit sa bato. Kaya malaking tulong ang itatayong 2.3 billion peso mega hemodialysis building sa NKTI na magkakaroon ng 200 hanggang 220 stations para sa dialysis. This building will be the greatest or the biggest installation in the Philippines. I don't know if it's also in Southeast Asia for our chronic or outpatient cases. Aprobado na rin ang pagtataas ng sagot ng PhilHealth sa dialysis. Dati yung kada treatment po may tulong na 2,500, 2,600. Pero ngayon po tinaas natin na 4,000 para kasama na rin hindi lang yung treatment pero yung gamot. Kasama sa sanhi ng sakit sa bato ang diabetes at hypertension. Siguro lahat in moderation. I-change na natin sa kabataan pa lamang. At ang importante is preventive and also mag-regular check-up atong mga mula pa lamang sa school children. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras. Sinimula na ngayong araw ang paglilitis ng kaso sa pagpatay kay dating Governor Roel Degamo at 9 na iba pa. Ang itinuturong mastermind na si dating Congressman Arnie Teves, bantay sarado pa rin sa Timor-Leste bagamat hindi na naka-house arrest. Nakatutok si Salima Refra. Mula Pamplona, Negros Oriental, bumiyahe pa Maynila si Mayor Janice Degamo para sa unang opisyal na araw ng paglilitis kaugnay ng pagpatay sa asawang sinuoy Governor Roel Degamo at 9 na iba pa. Pero wala pa rin sa pagdinig dahil nasa Timor-Leste pa rin ang tinuturong mastermind na si dating Congressman Arnie Teves.
para paharapin siya sa patong-patong na kasong murder, frustrated murder at attempted murder dito sa Pilipinas, gumugulong na ang extradition case na inihain doon ng gobyerno ng Pilipinas. Bagamat kailangan pa magpakita sa korte roon kada 2 araw, binawi na ang pagkaka-house arrest sa kanya. Meron po tayong mga authorities, law enforcement agencies sa Timor-Leste na laging 24 hours na nakaabang sa kanya because of the flight risk that he is. Marami po siyang resources doon. Samantala, naghain ng not guilty plea ang magkapatid na Angelo at Gian Palagtiw. Wala namang pinasok na plea ang kinilalang co-mastermind na si Marvin Miranda. Kaya korte na nagpasok ng not guilty plea para sa kanya. Dumalo sila online. Ang prosekusyon nagsimula na magpresenta ng mga ebidensya. Naglabas naman ng gag order ang hukom laban sa pagtalakay ng magkabilang panig sa mga merito ng kaso sa media. So we welcome the gag order by the judge. Kami susunod po kami because we would rather battle it out in court. Para sa GMA Integrated News, Sanima Refra, nakatutok 24 oras. Kaugnay pa rin ang pagka-dismiss sa huling drug case laban kay dating Senador Laila de Lima, inaantay pa ng Justice Department ang rekomendasyon ng prosekusyon kung iaapela pa ito. Although there is already a double jeopardy that has attached, no? Sa tingin ho ng Department of Justice, meron na ring precedence yung mga ganitong pag-grant ng demur to evidence, which is it already tantamounts to an acquittal. Ang double jeopardy ay isang uri ng depensa laban sa pag-usig muli sa isang akusado sa mga pareho o kahalintulad na aligasyon. Pero kung sakaling iapila, Office of the Solicitor General na ang magsasampa nito. Ayon naman sa Justice Secretary, patunay umano na umiiral ang justice system sa bansa sa kaso ni dating Senador Laila de Lima. Hindi lang seguridad ang problema sa ating mga karagatan kundi basura. Pero posible rin daw na maging susi ng pagkakaisa sa mga bansa sa palibot ng South China Sea. Nakatutok si Joseph Moro. May research interests in Tuwang-tuwa pa naman noong 2021 ang unang Pilipinong nakarating sa Philippine Trench na siyang pinakamalalim na bahagi ng karagatan sa Pilipinas at ikatlong pinakamalalim sa buong mundo. Tila nasa outer space ang itsura ng pinakasahig na Philippine Trench na nasa silangan ng Pilipinas. Life support good. At bottom. Repeat. At bottom. Ito po ang NDMD, atin ito. Pero ang saya na palitan ng lungkot dahil hanggang sa pusod ng dagat na lampas 10,000 kilometro ang lalim, meron pa ring basura. There's a lot of stuff on the seafloor. Oh, that's detritus. That one? That's garbage down there, I'm pretty sure. Nakala ko deep sea jellyfish, nakala ko may bagong species tayong nakita. But it's a plastic bag eh. Salamin ito ng lumulobong problema sa basura sa bansa. Sa Manila Bay na nasa kanluran naman ng Pilipinas, lutang ang problema ng basura. Dito pinakamarami ang single-use plastic base sa pag-aaral ni Dr. Onda. Kasunod ng mga foam fragments, pangatlo ang mga gamit sa pangingisda. Shift tayo ng consumption eh. Mas madami na ngayon yung delivery, mas madami na talagang take-out. Ang basurang itinapon sa Manila Bay o kaya sa ibang bahagi ng Pilipinas nakakarating sa West Philippine Sea kaya sa napakalayo na ng Pag-asa Island na kilo-kilometro ang layo mula sa Pilipinas. Kaya maging ang malapareisong ganda ng Pag-asa Island nadudumihan na rin. Sa dalampasigan doon, tambak ang mga plastic na bote. We don't have a very efficient management system. So ang daming entry points sa kalikasan, no? Pag kinumpare mo yung dami ng mga plastics na nakikita mo sa Western Palawan, mas madami pa yung nasa Pag-asa. Pati basura ng ating mga kapitbansa nakakarating din sa Pag-asa Island. Na yung mga basura kasi nanggagaling sa coastal areas around the South China Sea, dinadala talaga papunta sa gitna kasi doon nagtatagpo yung current. International trash siya. So nagiging transboundary yung problem. No? May kasabihang may pera sa basura pero sa pagkakataong ito, baka may peace o kapayapaan galing sa basura. Kailangan kasing kasama ang ibang bansa sa pagresolba ng problema. It's a good opportunity to join the other countries sa South China Sea. And sa proseso, you do confidence building. No? How are we going to do more cooperation for marine environmental protection?
Pareho ito sa isinagawang Regional Maritime Pollution Exercise sa Bacolod City kung saan nasa 500 Coast Guard personnel mula sa Pilipinas, Japan at Indonesia ang nagsama-sama sa aktibidad na may kinalaman sa oil spill recovery at equipment recovery at iba pa. May mga observer din mula sa Vietnam, Korea at Amerika. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Muling kinilala bilang highest-ranking media company sa Southeast Asia ang GMA Network noong Mayo. Bata yan sa Tubular Leaderboard Worldwide Rankings. Ika-18 sa buong mundo ang Kapuso Network sa Entertainment and Media category. Sa parehong panahon, base sa datos ng Tubular Labs, nagtala ng mahigit 3.7 billion video views ng news at entertainment accounts ng GMA sa Facebook, TikTok at YouTube. Yan ang mga balita. Ngayong Miyerkules, ako po si Mel Tiangco. Ako naman si Atom Araulio para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, nakatuto kami 24 oras.